habagat, ito yung klima ang sumalubong sa Southeast Asia. Dahil na rin sa init ng panahon, malalaking forest fire nagsulputan sa Indonesia. Dahil dito, nabalot ang buong bansa ng makapal na usok na nagpahirap sa mga tao. Sa South America naman, patuloy ang pagdating ng malalaking bagyo, pagbaha, at pagdagsa sa pangpang ng mga patay na isda. Marami tuloy ang napaisip kung katapusan na nga ba ng mundo. Summer ng taong 1997, ang tinaguriang El Nino ng siglo ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Panahon ng tag-ulan sa Indonesia, pero wala ni isang patak ng ulan. Ang bushfire na nalikha ng mga magsasaka ay kumalat ng hindi inaasahan. Ang usok na likha nito dumagdag sa polusyon sa syudad at naging nakamamatay na smog. Habang ang mainit na tubig ay umaagos pa silangan, dala-dala nito ang maraming halumigmig na nagbabanta ng malalakas na bagyo. Sa isang maliit na fishing village sa northern Peru, nababahala na ang mga mamamayan tulad ni Fausta Paso Quereban. Ang katawagang El Nino ay nagmula rito sa Peru. Ang mga Peruvian ay tinawag itong El Nino na ang ibig sabihin ay ang Batang Jesus dahil karaniwan itong sumasalakay tuwing Kapaskuhan. Simula na ang bagyo. Sa bahagi ng Andes, nagsimula ng pumatak ang nyebe. Sa kapatagan, malalakas na ulan naman. Nagsimula na ang evacuation. Marami ng mamamayan ang stranded sa tumataas na mga ilog. Sa Brazil, lubog na rin ang maraming lugar. Sa tirahan ni na Fausta, gumagawa na sila ng mga sandbag bilang proteksyon. Ang mga kalakihan, hindi na rin alam kung saan kukuha ng ipambubuhay sa pamilya. 3 buwan na halos walang mahuling mga isda. Ang lahat ng ito, ang El Nino ang may sala. Sa normal na panahon, ang malamig na tubig ng dagat ay sagana sa mga nutrient. Ngunit sa panahon ng El Nino, itinutulak pababa ng mainit na tubig ang malamig na tubig. Ang mainit na tubig ay salat sa mga nutrisyong kailangan ng mga halaman dagat na pagkain ng mga isda. Dahil rito, nangamamatay ang mga isda. Nasanhi rin ang pagkamatay ng ilang mga ibon at hayop sa West Coast ng Amerika. Ang tubig sa mga karagatan ng Peru ay mas mataas ang temperatura kaysa sa karaniwan. Sa panahon ng El Nino, mas tataas pa ito dahil ang mainit na klima ay nagpapataas sa sea level, nagbabanta ng malaking panganib. Ang pamilya ni Fausta ay nakatira malapit sa dagat at tanaw na tanaw nila ang pagdating ng malalaking along hatid ng El Nino. Nakaligtas sina Fausta sa bagsik ng alon, ngunit matinding pasakit ang iniwan nito para sa lahat. Ilang paleoclimatologist ang umakyat sa Andes para pag-aralan ang mga glacier. Sa loob daw ng mga glacier makikita ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa mga nagdaang klima. Ang El Nino noong 1982 hanggang 1983 ay maaaring siya pa ring sanhi ng pagbaha kina Fausta. 5 bagyo na ang dumating. Ang dating disyerto ngayon ay naging wetland. 200 tao ang binawian ng buhay sa Peru.
Mahigit 250,000 ang nawalan ng tirahan. Pero hindi lang ito ang kaya ng El Nino. Susunod dito sa Anatomy of a Disaster. Malaki ang tsansang gumuho ang tulay at bumuho sa kanila ang naglalakihang mga bato at ang malakas na impact ng tubig.